Hello mga ka-norms, magandang araw sa lahat. Okay, ang inyong host na si Ma'am Norms ay masayang ibahagi sa inyo ang ilan sa mga mahalagang um, information o di kaya kaalaman tungkol sa kung ano yung mga practical tips na uh, pwede nating gawin para maiwasan ang pagkaroon ng sakit na diabetes. So, kung ikaw guys ay nakaka-relate sa topic na ito, inanyayahan ka ni Ma'am Norms na panoorin ang aking uh, video mula sa simula hanggang matapos, no? And if ever maaring makipag-interact along the way. Okay, so ang title ng ating video is Why Filipinos are Prone to Diabetic. Actually guys, mayroon tayong tatlong objectives kung bakit natin gawin ang video na ito. One is to discuss various Filipino why Filipinos are prone to diabetic. And then number two, to share practical tips to prevent or at least minimize having diabetes. And of course is to inform our supporters and subscribers to please give likes, comments, and share this video kung sa palagay nyo ay mayroon kayong natutunan. No? Okay. So, let us start. Okay. Alam ba niyo guys na maraming mga Filipinos ang may diabetes at ang masaklap sila ay hindi aware. Okay. Sino dyan ang mahilig kain ng extra rice tuwing kakain sa mga karinderya or sa mga kainan na may mga nag-o-offer ng only rice? Type yes sa comment section ng video na ito or me para magkaroon tayo ng reaction. Okay. So let us make it more personal. Mayroon ka bang mga kamag-anak na may sakit na diabetes? Kaya halimbawa ng iyong nanay, tatay, lolo't lola? Okay. So mayroon akong shocking revelation or facts regarding diabetes. Okay. So alam ba niyo guys, na hindi lang pala yung mga matatamis na mga bagay ang maaari mo kapag pataas ng ating sugar level, no? Okay, like for example, yung mga cakes, yung mga ice cream, and so on. Okay, kahit pala guys, ang pagkain ng sobrang dami ng kanin ay maging sanhi ng pagkataas ng ating sugar level. Okay, so another shocking information, guys. According to the latest data from the PSA or Philippine Statistics Association, diabetes is currently the 5th leading cause of death among Filipinos. So, panglima si diabetes, guys, sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga Filipinos. Okay, in 2024, it is accounted for approximately 43 to 44,000 deaths, representing about 6.3% of all the deaths nationwide. So kung i-rank natin guys ang diabetes, okay, or ang mga sakit na naging dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino, so ito yung ranking guys. So top 1, heart attack. Okay, so ito yung pinaka
unang dahilan ng sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. The next is ang neuroplasm cancer. Then followed, number 3, by stroke. Then number 4 is pneumonia. And number 5 is diabetes mellitus, no? So, ito ngayon yung ating concentration sa video na ito is yung number 5 na diabetes mellitus, no? Okay. Let us proceed. Sino ba dito ang mahilig sa soft drink? Okay. So, comment na gusto mong maging healthy para sa iyong pamilya. Okay. Guys, let me share a success story ng husband ng aking former student. No? Okay. So, itong student na ito is matagal kami hindi nagkita. And then, nung nagkita kami, na-share niya na ang kanyang husband ay may diabetes, no? Okay, and mayroon ring kasamang problema sa gallstone. So, during pandemic, guys, may nakashare sa kanila na since comorbidities ang husband niya, so, gagamit na lang daw sila ng isang organic products ng Sante Barley. So, para hindi na nila kailangang magpapaksin. So, yun nga ang nangyari, guys. So, throughout the duration ng COVID-19, gumamit lang sila ng Sante Barley powder sweetened with stevia to boost their health. Okay, guys. So, proceed tayo, guys, with the practical solution o yung mga lifestyle habit na dapat natin gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes. Okay? So, number 1 is control sugar intake. Okay. Paano natin makontrol ang sugar intake natin? So, iwas-iwasan natin yung tamis na pag-inom ng mga soft drink, ng mga sweetened coffee, ng mga milk tea, pagkain ng cake, pastries, and dessert. Okay? Pag-inom ng mga processed juice. So, instead, guys, gawin natin itong practical tips. Okay? So, we must choose water as your primary drink. So, instead na mag-inom ng soft drink, mag-inom na lang tayo ng tubig bilang pangunahing inumin. No? Reduce sugar gradually instead of stopping abruptly. So, pag i-reduce natin yung ating sugar, guys, dapat paunti-unti lang, no? Hindi biglaan. Okay, use natural sweetener in moderation. Okay, next, number 2. Manage rice consumption. So, guys, lalong-lalo na sa atin dahil staple food natin ang rice, no? So, hindi makumpleto ang araw natin kung wala ang presence ng rice. So, kaya dapat nating i-manage ang pag-intake, no? Okay. So, paano natin gawin? Limit portion rather than eliminating rice completely. So, i-limit lang natin ang portion. So, fill half of your plate with vegetable. Okay. So, dati-rati, kung yung buong pinggan natin is pinupuno natin, so ang gagawin natin is ang kalahati noon is lagyan natin ng gulay and then kalahati lang yung kanin. Consider brown rice and mixed grain when available. So take note, guys, na ang mga brown rice are considered as whole grain, no? Kasi hindi sila tawag yan, well milled or hindi pa nakiskis masyado, no? Okay. And much advisable na haluan ng other grain, like for example yung mais, bigas ng mais, no? Okay, the next is exercise regularly. So we are advised to exercise regularly, guys, dahil physical activities help
our body use insulin effectively, no? Okay. So what is our practical goal? Okay. So, ang goal natin is dapat uh, we walk briskly not less than 30 minutes, 5 days in a week. Okay. So, much better rin guys kung if we perform dances, like example, yung mga Zumba, pagsali sa mga Zumba. Okay. Pag pusin ng mga hilig, gaya ng gardening, pag-bike, and do household chores actively, no? So, paggawa ng mga gawaing bahay. Okay. So, take chairs whenever possible, no? So, ito yung mga practical tips para sa mga employee, no? O, na nagtatrabaho sa mga ilang floor na mga building, no? Kasi mayroon silang, halimbawa, mayroon silang ibang way ng kung paano akyat sa building na yan is either through escalator or elevator or through stairs. So, in that case, dapat daw, if possible, you take stairs whenever possible, no? Then 4 is maintain a life healthy weight. So, dapat natin i-maintain, guys, ang ating healthy weight, no? Kasi mayroon tayong required na weight according sa ating age and according sa ating height, no? So, losing 5 to 10% of body weight can significantly reduce diabetes risk. So, much better kung makabawas tayo ng 5 to 10% ng ating body weight, okay, para may kaiwas sa diabetes. So, practical tips na pwede nating gawin. Avoid crash diet, no? So, hindi naman tayo mga maliit na bata na kailangang pinuhin ang pagkain, no? So, i-avoid natin yan. Focus on sustainable eating and regular movement. So, iwasan natin yung upo lang na maghapon, no? Okay, so galaw-galaw rin tayo pag mayroong panahon. Then 5 is eat more fiber-rich food. So, magkain daw tayo guys ng mga pagkain na sagana sa fibers. Okay. So, anong nagagawa ng fibers sa pag-iwas sa diabetes? So, take note guys na fibers slow down the absorption of sugar into the bloodstream. Okay. So, tanong, ano naman ang mga example ng mga pagkain na rich in fibers? Okay. Vegetables, fruits, oats, beans and legumes, and then whole grain, like for example, yung mga brown rice. Okay? So, 6, get regular health check-up. Guys, so dapat na i-maintain ang pagkakaroon ng regular check-up. Pag sabing regular, ay at least every 3 months, every 6 months, o di kaya yearly, no? So, ano yung mga binabantayan natin? So, yung mga FBS natin or fasting blood sugar, yung ating blood pressure, yung level ng ating cholesterol. Okay, then next, number 7 is sleep well. So, isa rin sa mga requirement guys para malusog tayo at makaiwas sa diabetes ay ang pagtulog ng tama or sapat na oras, no? Okay, because poor sleep can affect blood sugar regulation. Okay, ano yung goals natin? Aim to sleep 7 to 9 hours of quality sleep each night. So, ito, each night na, kada gabi. So, mag-aim ka na makatulog ka ng 7 hanggang 9 na oras. Okay, number 8 is manage stress. Okay, take note guys na ang mundo natin is full of stressor, no? So, dapat
marunong tayo mag-manage ng mga stress na ito. Because chronic stress can increase blood sugar level. Okay. So, ano yung mga healthy practices na dapat gawin natin? So, pray and meditation. So, ito yung dapat mong gawin. 5 to 10 minutes bago ka pagkagising sa umaga, no? So, mag-pray and then mag-meditate. Then, spending time with your family. So, particularly guys, sa mga working mother, mga working father. So, kung mayroon kayong time guys, weekends, holidays, so spend that time with your families. Nakaka-stress guys. Nakaka-relieve ng stress yung mga anak natin guys. The next is exercise regularly. So, diyan nakikita nyo guys na nire-record tayo or record tayo mag-exercise regularly. Okay. Enjoy your hobbies, no? So, kung ano yung hilig mo, halimbawa, hilig mo garden, hilig mo magsayaw, hilig mo mag-basketball. So, enjoy your hobbies. The number 9 is stop smoking and limit alcohol. So, take note guys na smoking and excessive alcohol consumption increasingly the risk of diabetes and its complications. So, iwas-iwas tayo guys sa mga paninigarilyo at pag-inom ng labis na alcohol. The number 10 is build a culture of prevention. Okay? So, instead of waiting for sickness to come, adapt a preventive mindset. So, i-build daw natin yung preventive mindset na huwag natin hintayin na magkaroon tayo ng diabetes. Instead, ngayon pa lang, iwas na tayo sa mga bagay na which lead to having diabetes. Okay, boost your immune system with Sante barley products. So guys, kung diabetes ang pag-usapan, ito si Sante barley powder na canister. It is sweetened with stevia leaf, no? Which is 200 to 400 sweeter than sugar cane, but 0 calorie and blood sugar friendly. So, hindi tataas ang iyong blood sugar level, no? Okay. Kaya ito is formulated for the diabetic. Okay. So, next is eat wisely and move regularly. Then get regular exercise. Ano, mention na natin yan kanina. And educate family members about diabetes. So, kung tayo sa ating pamilya guys ay may kaalaman tungkol sa diabetic, so educate natin, i-share natin sa family natin at sa iba pang tao. No? Okay, then we have the Christian reflection regarding our health. Okay, take note guys na our body is a gift from God and a temple of Holy Spirit. Okay? Taking care of our health is not merely a personal choice. So, hindi daw natin personal choice ang pag-alaga ng ating kalusugan. Dahil alalahanin natin guys, ang ating katawan ay gift sa atin, gantimpala sa atin ng Panginoon. Dahil dito nakatira ang Holy Spirit, Temple of Holy Spirit. So, dapat nating pangalagaan. Okay? So, in other words, ang pag-aalaga natin ng ating katawan is part ng ating act of stewardship, no? So, tungkulin natin na pangalagaan ang ating kalusugan. Health is not about living forever. It is about honoring God by taking care of our life He has entrusted to us. So, keywords.
The best defense against diabetes is not medicine. So ano yun, Ma'am Norms, kung hindi medicine? It is prevention, no? So prevention pala ang the best na medicine for diabetes. Okay, through healthy habits practices. So sa pamamagitan ng mga healthy habit practices natin, makaiwas tayo sa diabetes constantly every day. So hindi lang isang beses na mag-exercise, na matulog ng quality, na magkaroon ng quality sleep, and so on. So dapat constantly every day. Small daily choice repeated over times can make a huge difference in protecting ourselves and our family from the leading cause of death among Filipino, which is diabetes mellitus. No? Okay. Guys, kung sa palagay nyo na ang video na ito is maraming natutunan, maaaring mag-comment kayo and i-share nyo sa iba para lalo pang may spread ni Meta at ni YouTube ang kaalaman sa iba pang mga tao. Kaway-kaway dyan mga kanoms, magandang buhay at thank you sa pag-watch nyo sa aking vlog. Bye-bye!